Salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos sa buhay. Muli po mga minamahal mga kababayan, sa inyo pong lahat, magandang gabi po at narito na naman po kami mga lingkod sa Panginoon. Maibahagi po yung kanya pong mabuting balita sa salita po ng Panginoon na nakalagay po doon. Sapagkat ito po yung napakasanda. Kaya samantalahin po natin ang panahon sapagkat ang mga araw bigyan po natin ng oras at panahon ng tayo po ay makapag-gulay-gulay ko na natin. Pagkatanda po ang po, matang po mga kagandahan na kaya muli po, sino pong lahat, natin pinawin kayo sa mga kumani, atin pong pakinggan, atin pong pagkakaandaan, gulay-gulayin po natin sa salita po ng Panginoon. At alamin po natin kung ano po ba yung kalooban ng ating naman natin. Ito po ang mahalaga na kung mapalapin yung kalooban ng ating langit. Pagkatamsabi nga ng ating Kristo sa grupo ng Mateo, magkakasang dito sa lahat ng na hindi nagsasabi sa Panginoon ay papasok sa kanilang langit, kundi ang gumagaganap ng kalooban ng aming langit. Kaya alamin po natin kung ano po yung kalooban ng ating langit. Muli po mga kababayan, halina po kayo, tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos at nawa po ay sumayin nyo ang kapayapaan ng Panginoon sa hanggang patuloy po sa oras nito. Nawa po ay patuloy tayong bigyan ng Diyos ng kapayapaan at ang ating mga sambahayan, ingatan nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng masama at sa mga naglalakbay na po sa kanilang mga tahanan, nawa po ingatan ng Panginoon. At halina po kayo mga kababayan, tayo po ay magsama-sama na magbulay-bulay ng salita ng Panginoon at naway bigyan tayo ng Diyos ng karunungan, unawa at kaalaman sa kanyang salita at ilayo tayo sa maling aral, maling diwa at maling pagkaunawa. So God bless po sa inyong lahat mga kapatid, mga kababayan. Yun nga po, napakaganda nga po. Patuloy po na ating maganap yung kalooban ng Panginoon. Kapagkat ang Panginoon po yung mga po. Kahit ano pong gulo na po ng sanglibutan, marunong na po sanglibutan, marami na po kumakawa ng masama. Pero ang Diyos po ay makapagin po. Ayun, kabanata tatlo. Sabi nga po dito, sa mga kaawan na ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga abag ay dito. Ang mga yawi bago at kakila ang pagkakas. Ito po ay pinapakita po na ang Diyos po ay makabagin. Ang Diyos po ay bawal. Nakakawa po sa lahat ng mga tao. Ang ibig nga po ng Diyos lang lahat ng mga tao ay kadalaman. Kaya samantalahin po natin ang tayo ay lakas, tayo po ay may buhay, may hina, at tayo po ay sumunod na po sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi nga po, hindi tayo nalipol. Kapagkat sa kaawan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Sapagkat ang kanyang mga habag ay dunaw. Ang habag po ng Panginoon dunaw. Yung po yung bago din natin. At dito po sa atlat po ng mga kawikaan, meron po akong babasahin na kabanatang gating ng Diyos. Magtalatang 21. Dito po ay may binabanggit patungkol po ito sa yung tayo po ay po Panginoon. Kata sa puso ng tao. Ang sabi po ito, may maraming kata sa puso ng tao. Ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang kata. Dito po mga kababayan. Marami po talagang kata. Nasa puso po ng kata. Marami po siyang nasa loob ng kanyang puso. Tao po'y gumagawa po ng masama, nag-iisip ng masama, marami po nagtala po yung kasama. Pero ang sabi po rin, may maraming kata sa puso ng tao. Nasa loob ng puso ng tao, marami po yung kata. Ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang kata. Ang tatayo po, yung payo ng Panginoon, ano po yung kalooban ng Panginoon, kung ano po yung kanyang
at payo, yung nais po ng Panginoon. Yung po yung tatayo. Kahit anong dami po natin, mainitin po, natin sinasabi, ating binabalak sa buhay, maraming plano po yung tao. Pero yung payo ng Panginoon, ang siyang tatayo. Yung po yung mabuti, pinakamaganda. Na doon po tayo sa payo ng Panginoon, sapagkat kaya taklat ko ng kabilatang 11 talatang 21. Ang sabi po rito, may maraming katha sa puso, maraming siyang gusto maglaro. Ngunit ang sabi ang payo ng Panginoon sa kanya. Kaya yun po ang pinakamaganda po, doon tayo sa payo ng Panginoon. Yun nga po mga kababayan, sabi nga po ng binasa natin kapatid sa Kawikaan po na maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon na siyang tatayo. Tulad din po yan sa mga iba't ibang aral na ipinahayag ng mga tao, yung kanilang mga sariling aral, mga katha na gawa-gawa ng tao. Ganon din po yan mga kababayan. At yan po'y malinaw na hindi po kalooban ng Diyos na ganyan po ang ating buhay. Kasi nga po, sabi nga ng Panginoon Kristo sa ating pinag-aralan noong nakaraan na kayo'y manatili sa akin, sapagkat ang hindi manatili sa akin ay magiging katulad ng sanga na matatapon at matutuyo at ihahagi sa apoy at masusunog. Kaya nga po, ang patuloy na sinabi ng Panginoon Kristo sa atin ay manatili tayo sa Kanya. Bakit po? Sabagat yan po ang Kanyang sinasabi dito sa aklat ng Lucas sa 11 sa talatang 23. Sabi niya po rito, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulan. Ayan. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo na ang sino mang tao na hindi sumasa kay Kristo, hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi po tinatahanan ni Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Ano man pong aral yan na ipinangangaral ng tao na hindi naaayon sa aral ng Panginoon Kristo, ay yan po ay hindi suma kay Kristo, o hindi, ang sabi ng Panginoon Kristo, hindi suma sa akin. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa Juan, basahin po muna natin yung Juan. Sa Juan 14 na ang sabi niya, basahin po natin yung nakasulat na ang sabi niya, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ano po? Juan 14:21. Ano po? Ang sabi rito, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Ayan. Ang sino mang mayroon ng utos ng Panginoon Kristo ay, ang sabi niya, ay siyang umiibig sa akin. Kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 28 talatang 19 hanggang 20 na gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At narito, at ituruin ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang katapusan ng salita. Yun pong kanyang salita, ay yun po yung kanyang utos. Ang meron daw mo na kanyang utos ay umiibig sa kanya, at siya'y iibigin ko, ang sabi ng Panginoon Kristo, at siya'y iibigin ng Ama. Ayan. Kaya yun po ang nais ng Panginoon Kristo, manatili tayo sa kanya, sapagkat ang hindi suma sa kanya ay laban sa kanya. Ano po? Kaya yan po ang sabi niya dito sa
14:24, ano po, ng Juan. Ang sabi rito, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Yan po mga kababayan. Kaya nga, marami pong kata sa isip na sa puso ng tao. Kaya nga po maraming naliligaw. Maraming naliligaw sa aral. Maraming napapahamak sa mga maling aral. Pero pag sila po ang nagsasalita, parang sila po ang totoo. Ano po? Dahil pinaparatangan po din nila yung iba na nasa maling aral daw at hindi maliligtas. Kaya ang sabi ng iba, halina kayo, umanib kayo sa iglesia. Dahil ayon dito, mangagbatian kayo ng banal na halik. Ayan po, umanib kayo sa iglesia. Ang nabasa, banal na halik, pero nung ipaliwanag na nila yung banal na halik, naging anib na sa iglesia ang resulta. Yan po yung mga ngaral na manluloko, ano po, mga mapanlinlang, mga sinungaling, mga bulaan. Dahil gumagamit ng talata ng kabalintunaan sa katotohanan. Tulad po yan sa kay Satanas na nung ang Panginoong Jesucristo ay kanyang tinutukso, ang sabi niya magpatihulog ka. Kumbaga sa yan sige, tumalon ka dyan. Dahil sabi ng Diyos, aalalayan ka ng kanyang mga anghel. Hindi kang matitisod kahit sa isang malis. Di po ba? Pero nakasulat, ang sabi lang ng Panginoon doon sa nakasulat, aalalayan ng mga anghel upang sa iyong mga paay, ang iyong mga paay hindi matisod sa alinmang bato. Wala po nakalagay na magpatihulog ka. Di po ba? Kaya maliit na kasinungalingan ay lumalaki. Ganyan din po yan sa mga aral ng mga pastor na gumagamit ng talata, ngunit ang kinalalabasan ng paliwanag ay kasinungalingan. Ano po? Marami po kasing gumagamit ng salita ng Diyos na binabasa at pinapakahulugan ng ibang bagay. Pinapakahulugan ng mga ibang kahulugan at hindi naaayon sa aral ni Kristo. Ano po? Katulad na lang ng sinasabi ng Panginoon Kristo na pasalin niyo akong patayin na taong. Sabi naman ng mga ibang nagtuturo, ayan, hindi siya Diyos. Dahil sinabi niya tao. Wala naman po sinabi ng Panginoon Kristo na sapagkat ako'y hindi Diyos. Wala naman po nakasulat na gano'n, mga kapatid. Tao. Hindi sinabing ako'y tao lamang. Wala pong ganyang salita. Kaya kapag ang salita ng dinadagdagan ninyo, dinadagdagan ng sino man, yan po'y lumalabas na kasinungalingan. Hindi na po katotohanan. Dapat kung ano lang po yung nakasulat, ganun lang po ninyo babasahin. Ganun lang po natin babasahin. At ganun lang po natin ipahayag. Ganun po natin ipangangaral. Sapagkat sabi ng Panginoon, ano po? Nang sabi nga doon sa Deuteronomio 12, nang sabi ron kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, siya ninyong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Yun po yun. Kung ano yung ipinahayag ng Diyos, siyang isasagawa, siyang ipangangaral, siyang ipahayag. Ano po? Marami po kasi talagang tao na kaya sila nagsusumikap na maging guro, maging pastor dahil sa salapi. Kaya nga po yung iba nagpapakahirap ng pag-aaral sa Bible School. Tapos ang natutunan lang pala kasinungalingan. Ang turo, pagpapastora, kung ano-anong mga inventong aral na nandun sa Bible School. Pati yung once saved, always saved. Na pag ikaw ay naligtas na, kahit ikaw ay hindi na sumunod sa aral ng Diyos, basta ikay sumampalataya, tapos na. Hindi mo na kailangan. Grabing aral yan, no?
pagka ganyan ng aral, talaga naman kasinungalingan. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan gumawa ng mabuti kasi naligtas ka na eh. Yan yung sinasabi ng once saved, always saved. Kumbaga, hindi nila itinuturo sa tao na magpatuloy ayon sa pananampalataya. Kaya maraming tao na gumagawa ng sariling aral. Ganun din po yan nakasulat dito na sinasabi ng Panginoon dito sa Jeremias. Ano po? Sa Jeremias 2 talatang 13. Ganito po yung sinasabi. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig at nagsigawa sa kasaganang kanila ng mga balon na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Ayan. Sabi po rito, yung bayan, ano po, na bumabanggit sa pangalan ng Diyos na nagsasabing sila'y sa Diyos, ano po, gumagawa ng sarili nilang balon na hindi po nalalamnan ng tubig. Samantalang ang Diyos ay iniwanan daw. Samantalang ang Diyos na siyang bukal ng buhay na tubig ay iniwanan ng tao. Binaliwala ng tao. Bakit po? Sapagkat sila'y nagtayo ng kanilang sarili. Nagtayo ng kanilang sarili. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang sabi niya rito, ano po, yung tubig na buhay, ano po. Ang Panginoong Jesucristo po ay sinabi niya, ano po, na yan, sabi po ng Panginoong Jesucristo dito sa Juan 7:38. Ang sabi niya po, ang sumasampalataya sa akin ay gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ayan. Yung tubig na buhay po, sa sino mang sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo ay aagos mula sa loob niya ang tubig na buhay. Kasi nga po, ang sabi ng sabi ng Diyos dito sa Jeremias, ano po? Nang sabi rito, sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng tubig, ng buhay na tubig, at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon, ayan, na hindi malalamnan ng tubig. Yun po palang mga tao na nagtatayo ng kanilang sariling paniniwala. Ang tawag pala doon ay pagtatayo ng sariling balon. Yung mga tao na itinakwil ang Diyos, ang salita ng Diyos ay itinakwil para sa kanilang sariling mga aral, ay iniwanan ang Diyos na siyang buhay, siyang bukal ng tubig na buhay. At ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang sabi niya dito na ang sino mang sumampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Yan po mga kababayan. Bakit po maraming tao na hindi nagkakamit ng ganitong aral o ng ganitong pananampalataya, na ang dapat pananampalataya ay tanging sa Panginoong Jesucristo lamang? Paano po ang pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya po, malinaw po, madalas po nating paulit-ulit na binabasa. Juan 8:31. Ano po? Sinabi ng Panginoon Jesucristo doon sa mga Hudyo na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yung pong tunay na pananampalataya kay Kristo ay pananatili sa Kanyang salita. Hindi po basta-basta, I faith in God, I faith in the Lord Jesus, ganun.
Jesus, I trust in you. I believe in you, Jesus. Ganun. Pero ang aral naman ay kasinungalingan. Wala pong kabuluhan yung mga sinasabi ng ating bibig. Sapagkat ang pananampalataya po ay ayon sa katotohanan. Manatili sa katotohanan. Nang sabi ng Panginoon Kristo na ang sumasampalataya sa akin ay gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Yan po mga kababayan. Ang sabi po rito kasi, nakakalungkot na isipin na maraming ang tao na nag-aangkin na sila yung kay Kristo, sila yung sa Diyos, sila yung totoo. Umanib kayo dito sa amin, dito ang katotohanan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, iniwan nila ako. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig, at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Ito po yung sinasabi rin po dito sa Roma, na sa Kapitulo 10 talatang 1. Ito rin po ang nakasulat dito sa Roma, na itinayo yung kanilang sarili, gumawa ng kanilang sarili, nagtayo ng kanilang sarili, gumawa ng kanilang sariling balon, na mga balon na walang kabuluhan, na hindi malalamnan ng tubig. Ano pong klase kasi mga kababayan, na ang pananampalataya po kasi sa Panginoon Kristo, yun po ang susi upang tayo ay magtamo, upang mula sa loob natin ay bubukal ang mga ilog ng tubig na buhay. Yan po Basahin po natin yung Roma 10 talatang 1. Ano po? Ang sabi rito, 10:1 po, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila, upang sila'y mga ligtas, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Ayan. Nagpapakita po talaga ng pagmamalasakit sa Diyos, na tila bagay inaaralan kayo, inaaralan ang tao ng aral na katotohanan daw, pero babasa ng 2 talata, ililihis ang paliwanag, gagawa ng sariling mga paliwanag na hindi ayon sa katotohanan, salungat sa katotohanan. Ano po? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Ayan. Kaya pala yung gumagawa ng kanilang sarili, gumawa ng kanilang sariling balon, hindi sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Kaya kahit anong gawin nila, walang tubig na buhay sa kanila. Dahil ang tubig na buhay ay matatamo sa pananampalataya kay Kristo. Tayo po ay magkakaroon ng buhay sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Huwag lang po tayong gagawa ng sarili nating balon. Huwag tayong gumawa ng sarili nating aral, sapagkat hindi po yan makapagliligtas sa atin. So muli, narito po ang ating kapatid. Tama po, yung nga po dapat po na yung aral po ay aral po ng Diyos. Ang sabi nga po dun sa ikalawang buwan, binasa po nakataan. Ikalawang buwan, kabanatang 1 sa talatang, ito po, umpisa po sa 7, na may binabanggit po rin. Ang sabi po rin ito, sapagkat maraming magdaraya na nangagisilitaw sa sanglibutan
sa mga Kristo ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Jesucristo ay napakarito nga sa laman. Ito ang magdaraya ang Antikristo. Marami po talaga. Marami po ng parami yung mga nagtutulong ng kabalihan. Marami po tao na ginagamit yung pangalan ng Panginoon. Pero hindi po kaligtasan ang kanila pong itinuturo. Hindi pa kinabang na po. Marami pong nadadaya, marami pong napapahamak, marami pong nadisigaw po. Kapagkat ang sabi maraming pagdaraya na napagsilitaw sa sanglibutan sa mga tweet ay ang mga hindi na magpapahayag na si Jesucristo ay naparirito nga sa naman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Hindi po sila hindi po nila pinahayag na si Jesucristo po yung naparito nga sa naman. Basta ang alam po nila na si Kristo po ay hindi po siya naparito nga sa naman, kundi siya po yung taong lamang. O marami pong ganyan, hindi naniniwala na ating kasukwento kay siya yung Diyos. Na ang sabi po nila yung taong lamang. Ang sabi po rito, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na ang pinagpagkalaan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Sabi po rito, mag-ingat. Dapat po talaga mag-ingat. Marami pong magdaraya sa sanglibutan. Kaya pinag-iingat po yung mga tunay po na mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Yung mga talagang tapat na nananahan po sa aral ng ating Panginoon. Sabi po, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag niyo iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Sabi po rito sa talatang siya, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ito po ay malinaw po yung nagpapatuloy. Pag sinabi po nagpapatuloy, tuloy-tuloy po yun. Ano yung pinagpapatuloyan po nila? Yung tuloy na hindi nananahan sa aral ni Kristo. Hindi po sila nananahan sa aral ni Kristo. Pag hindi po nananahan sa aral ni Kristo, ang sabi ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ako, yung mga hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi po kinaroroonan ng Diyos. Pag mali po yung aral, wala po yung Diyos doon. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at hindi ng Anak. Kaya malaga po yung nananahan sa aral po. Sa aral po ni Kristo. Amen. Kung sa inyo dumating ang sino man at hindi ka na ang aral na ito, ay huwag niyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang patulog pagkat ang bumabati sa kanya ay nararabis sa kanyang salitamang gawain. Wala na po yung mga hindi dala yung aral ni Kristo. Kaya ang sabi, ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawain. Sabi ko, huwag tanggapin, huwag tatanggapin sa bahay. Yung mga hindi po nananahan sa aral ni Kristo, dapat po hindi tinatanggap po sa bahay. Kasi masasamang gawa po yun. Yung maling aral po, hindi aral po ni Kristo. Masasamang gawa po. Dito nga po sa Lumang Tipan, meron po ditong binabanggit patungkol sa aral. Dito po sa Kawikaan, kabanatang 11 talatang 27, meron pong binabanggit dito patungkol po sa aral po ito. Sa aklat po ng mga Kawikaan, kabanatang 11 talatang 27. Ang sabi po rito, magtigil ka anak ko sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Tingnan niyo po, no? Dito lang po sa Lumang Tipan, meron na pong pinaalala, meron pong pinaalala. Pinagsasabihan po yung anak. Ano po, ang sabi po rito, magtigil ka, anak ko. Ang yung titigilan sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Hindi
dito pa lang po sa lumang tipan, meron na pong paalala na tumigil po yung anak po ng Diyos sa mga sumusunod dun po sa aral po ng ating klasiko. Ang sabi po rito, magtigil ka, anak po. Anong titigilan sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng anak. Kaya meron po talaga ng mga aral na nililigaw po yung tao. May mga maling aral po. Pero kung tunay na aral, yung aral ng mga filosofy, tunay po yun. Pero marami po nagtuturo na yung aral po na yung po yung nagliligaw po sa tao. Kaya naman po ang tao namin nasa maliwala rin ako. Nasa po itong malikot sa kapalitan at panghawakan po yung ano po yung tama. Salamat. Brother Ali. Nga po, mga kababayan. Tunay po na ang dapat nating panahanan ay yung aral ni Kristo. Huwag po tayo magtayo ng sarili nating aral. Kasi nga po, ang sabi nga po doon sa kawikaan na pinatitigil tayo, magtigil ka anak ko sa pakikinig ng aral na magliligaw lamang. So mayroon po talagang mga aral na magliligaw lamang. Saan po galing yung aral na yun? Mula sa mga kaalaman na hindi ayon sa Diyos. Kasi marami po talagang karunungan sa sanlibutan ito eh. Kaya nga ang sabi, ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Ano po ba ang karunungan ng Diyos? Ang karunungan ng Diyos ay ang Panginoong Kristo. Bakit? Sino ba si Kristo? Malinaw po yan. Sa pasimula siya ang salita. Ano mang pagpabaluktot ng sinumang tao, si Kristo ay ang katotohanan at buhay. Siya ang daan, ang katotohanan at buhay. At siya rin ang makapagpapabanal sa tao. Bakit? Sapagkat sinabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Eh sino ba ang sinabi niya? Bakit sinabi niyang ang salita ng Diyos ay katotohanan? Sapagkat sinabi niya sa 14 ng Juan talatang 6, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Siya po yung katotohanan. Hindi po siya tao lamang, mga kapatid, mga kababayan. Kasi kung siya tao lang, hindi po siya katotohanan. Tandaan niyo po yan. Dahil ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Hindi po siya tao lamang, kundi sa pasimula, siya ay salita. Siya yung salita na ang sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yan po mga kababayan. Kaya ang katotohanan po ay kay Kristo lamang natin matatagpuan. Wala na pong iba, mga kababayan. Kaya nga po, ang sabi rito mga kababayan sa ating binasa kanina, ano po, na huwag tayong magtayo ng sarili nating balon. Sapagkat sabi nga po sa Roma, yung mga nagsusumakit na may tayo ang sariling kanila ay hindi napasako sa katuwiran ng Diyos. Katulad na lang po nitong remnant, ano po, na pinangangalandakan nila na sila daw po ay ipinagpapatuloy lamang ang sinimulan. Anong pinagpapatuloy? Aral po ba ni Kristo yung mga agaw ka? Ha? Aral ba ni Kristo yan? Kailan ka tinuruan ni Kristo na agawin mo yung pinangangasiwaan ng iba? Ha? Eh sa inyo na yung mga miyembro. Bakit? Natural. Kung gustong sumama sa'yo yan, eh sa'yo yan. Parehas kayo ng puso eh. Parehas kayo ng paniniwala. Pero yung mangungulimbat ka,
dadaluhong ka sa pangungulimbat ng mga bagay na hindi iyo, hindi utos ni Kristo yan. Material lang po yan, opo. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan sa malaki. Yan ba yung sinasabi ng Panginoon? Ibigin ninyo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayun bang pandadahas? Pag-ibig ba sa kapwa yun? Yan po mga kababayan. Kaya nilay-nilay ninyo sa inyong sarili. Kayong mga dadadaya dyan, ay lumama dyan. Magsisi po kayo. Hindi po kayo maliligtas sa ganyang aral. Remnant? Remnant kayo? Church of Jesus Christ, the remnant? Ano yan? Saan mo nabasa yan na ang Church of Jesus Christ ay the remnant? Saan mo nabasa yan? Saan yung nabasa yan na ang Church ng Jesus Christ, ang Iglesia ng Panginoon Kristo ay konting natira? Gaya ng Israel na konting natira. Saan? Saan yung nabasa yan? At dito lang sa Pilipinas yan. Yung the remnant ninyo. Bakit sa buong mundo ba yan? Sinabi ng Panginoon Kristo, ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Bakit dito lang sa remnant, dito lang sa Pilipinas nagkaroon ng remnant na iglesia ng Panginoon Kristo? Naisip nyo ba yan? Kung katotohanan ang dala nyo, sagutin ninyo. Sagutin nyo po yan. Saan nakasulat sa Biblia na ang the remnant na iglesia ng Panginoon Kristo ay nandito sa Pilipinas? Dito lang ang iglesia ng Panginoon Kristo sa Pilipinas. At mayroong konting natira na Church of Jesus Christ. Dito lang ba sa Pilipinas may mga mananampalataya si Kristo? At dito lang may natirang kaunti? Ginaya ninyo yung sinabi ng Diyos sa Israel. Dahil ang Israel ay pinili ng Diyos, sila yung pinili na anak sa lahi ni Abraham, sa binhi ni Abraham. At nang sila'y hinayaan ng Diyos na lupigin ng ibang mga bansa, sila'y natirang kaunti. Kaya nga tinawag silang the remnant of Israel. Pero ang iglesia ng Panginoon Kristo, hindi nyo mababasa yan na the remnant of the Church of Jesus Christ. Wala kayong mababasa niyan. Tapos sinagot ako nung isa, sabi niya, Brad, ang remnant, ang ibig sabihin niya ay paglilingkod ng buong puso kay Kristo. Saan mo nabasa yan? Yan ba ang aral sa inyo ng pastor ninyo? Ang remnant ay paglilingkod ng buong puso kay Kristo sa Diyos? Naku, mga kababayan. Kayo po, sana po o nga po, sana nagpatuloy nga po sana tayo. Kaso, sana sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kaya nga po sabi sa binasa ng ating kapatid kanina, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Sigurado po hindi kayo kinaroroonan ng Diyos dahil hindi kayo nananahan sa aral ni Kristo. Sa pangalan pa lang ng church ninyo, balintunan ano pa kayo sa ginawa ninyo? Ano pa sa aral ninyo? Yung ginawa ninyo, balintunan na sa aral ni Kristo yan. Walang utos ni Kristo na mangagaw kayo, manakit kayo. Walang ganung aral si Kristo. Na sumama ang loob ng ibang tao dahil sa pangungulimbat ninyo. Pagkatapos sasabihin nyo, Brad, ginagamit naman yan sa pagpupuri kay Lord. Mga anak naman po ni Lord ang gumamit niyan para purihin siya. Hindi nyo po nabasa? Na bago ka maghandog sa Diyos, pumaroon ka muna sa kapatid mo na may sama ng loob sa iyo at makipag-ayos ka. Hindi nyo ba nabasa yan? Malinaw po yan. Kaya itanong ninyo sa sarili ninyo,
nananatili ba kayo o nananahan ba kayo sa aral ni Kristo? O ang inyong pundasyon ay mula sa paninira hanggang sa pangangamkam? Kaya yan po mga kababayan, yan po yung mga tanong na dapat ninyong sagutin batay sa nasusulat. God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Yung nga po, tama po yun. Dapat po, yung aral po dapat, dun sa salita po ng ating Panginoon. Yung aral po yung nananahan sa aral ni Kristo. Kaya ang sabi, anak ko magtigil ka, dapat ikinig ang mga aral na nagliligaw na. Yung pong remnant po wala pong ganyang remnant. Ang remnant po sa Israel lang po may remnant. Ngayon dinagdagan nyo na po. Hindi natin maalam po, saan nyo kukunin yung remnant na yan. Isa lang po ang remnant ng Israel po. Kasi po marami po naliligaw, marami po nadaan. Dito nga po sa Kawikaan, brother. Kawikaan, Kabanata 14, Talata 12. Kabanata 14, Talata 12. Ang sabi po rito, may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Malinaw po yan. Kala nyo matuwid, ginamit nyo yung remnant. Sa Israel lang po yung remnant. Hindi po gamit po ng gamit. Marami po kayong maililigaw. Ano po, baka nais nyo ang tao po ay makarating sa Diyos, makapaglingkod sa Diyos. Kung mali naman po yung inyo pong aral. Hindi po kayo nananahan sa aral ni Kristo. Wala po. Ang malinaw po rito na may daan na tila. Pag sinabing tila, hindi sigurado. Ano po, brother, ano po? Tila Hindi po sigurado yun. Tila matuwid lang, mukhang mabuti. Ano po yung ginagawa niyo, mukhang mabuti. Ano po, tumutugtog kayo. Tapos ginawa niyo pa pinarehistro niya po, no? Hindi naman pinarehistro niya. Kayo, pinarehistro niya. Mas magaling pa po kayo dun sa talagang nagturo Ano po, talagang pastor na nagturo. Mas magaling pa pala kayo doon. Pinarehistro niya po. Hindi po natin alam po ano po layunin. Ba't pinarehistro yan? Ano po. Kaya dito po malinaw na may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niya ay mga daan ng kamatayan. Papunta po sa kamatayan. Para lang mukhang matuwid pero hindi po matuwid. At dito po sa aklat po ng Jeremiah, na palagi na po itong binabasa, papakinggan po natin. Sa kabanatang aklat po ng Jeremiah sa talatang kabanatang 6 sa talatang 12 ko nito nagkakaroon. Ito po, ang sabi po rito, ito palagi po natin napapakita. Ang sabi po dito, ganito ang sabi ng Panginoon. Pagsitayo kayo sa mga daan at pagsitingin kayo. At ipagtanin yung mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon at kayo'y makakasumbong ng kapayapaan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit lang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ayun po. Marami po hindi po lumalakad doon sa mabuting daan. Yung sariling daan na po ang kanilang lalakaran. Sariling araw. Marami pong ganito. Hindi kami magsisilakad doon. Hindi po nila lalakaran yung mabuting daan. Ang lalakaran po nila, yung kanilang sariling daan. Yung daan po nila, hindi po daan ng Panginoon. Ang sabi po rito sabi ng Panginoon may sabi po dito yung Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan. Marami po. Tapos daan, tapos magsitingin kayo. Titingin, tapos magtatanong. Tanongin din yung mga dating landas. Kung saan nandun yung mabuting daan. Yung mabuting daan po. Doon po kayo magsilakad at magsilakad kayo roon. Pag lumakad po dun sa mabuting daan, ang sabi,
makakasumpong ng kapayapaan sa inyong mga kapitbahay. Para po magkaroon ng kapayapaan ng ating kaluluwa, lumakad po tayo doon sa mabuting daan, hindi po sa maling daan, hindi po sa dating daan, hindi po kung ano-ano pong daan, mabuting daan yung nakakit natin. At yung ating Kristo po ay nagpaglalak sa aklat po nilang kabaratan at apat na talata. Siya po yung daan, katotohanan at tagpuan. Kaya nakaran po natin yung mabuting daan. Yun po yung pinakamaganda. Yun po yung pinakamaganda. At naway gabayaan tulungan po tayo. Ganawati. Yun nga po mga kababayan, patuloy na po namin himok sa bawat tao, sa mga nakikinig ano po, sa programang ito ng Panginoon. Aming patuloy na himok sa inyo, patuloy po tayo manatili sa aral ni Kristo. Manahan po tayo sa kanyang salita. Sapagkat yun po ang ating katunayan na tayo po ay ligtas. Dahil ang mga nagtatayo ng kanilang sarili ay nagsusumakit para sa kanilang sarili. Nagpapayaman, nagpapakabundat sa sarili, nagpapayaman sa kanilang sarili. Hindi po naglilingkod kay Kristo, kundi ginagawang hanap buhay ang salita ni Kristo. Hindi po mga lingkod yung mga ganyan. Hindi po tunay na lingkod ni Kristo yung mga ganyan. Dahil ang mga tunay na lingkod ng Panginoon Kristo ay nananatili sa kanyang aral. Hindi po ginagamit yung pagsasalita, pananalita, pangangaral para sa sariling pakinabang. Para magpakalayaw, sumba rito, sumba ron. Wala pong ganyang aral si Kristo. Kaya tayo po'y patuloy na manahan sa aral ni Kristo. Tayo po'y manatili sa kanyang salita. Malinaw po ang sinabi niya Apostol Pablo. Hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay. 2 Korinto 1:3. At ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa Juan 15, talatang 4 hanggang 7, manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo. Sapagkat ang sino mang hiwalay sa akin ay walang magagawa. Wala pong magagawa ang sino mang hiwalay kay Kristo. Kaya mga kababayan, muli kami patuloy na nagpapaanyaya sa inyong lahat. Patuloy po tayo makinig at magsiyasat ng tunay na aral ng Diyos. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Kami po yung patuloy po na naghihimok po sa bawat tuloyin po natin ang pag-aralan po natin. Uli-ulayin po natin sa pagkakang. Kapag tayo po yung nagkarangan, hindi po aral na ito Kristo ang pinangahawakan. Mapapahamak po tayo. Kaya mahabag po ang mapaganto sa natin. Tulungan po na tayo po yung makarating po sa pagkakaroon. Kung lahat ng mga nakinig po na naman, magbalaan po kayo, ingatan po tayo ng Panginoon. Ilayin po tayo ng Panginoon sa lahat ng matala. At po yung mga mahal po natin sa buhay, ingatan at ilayin po ng Panginoon sa lahat. At mahabag po na mahabag sa lahat sa mga may sakit, sa mga may kabigatan, sa mga nagugulong mayanan, mahabag po. Brother Ridley, God bless po. Ako po muli si Brother Ronnie. Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na ingatan. Saan man tayong dako na ron ay patuloy nawa tayong bigyan ng patuloy na kapayapaan at ilayo sa lahat ng masama. So nawa ang mga bansa na may kaguluhan na may mahabag ang Diyos sa mga tao. Ano po? At nawa ay patuloy tayong ingatan at patuloy na bigyan ng kapayapaan sa ating buhay. God bless po sa inyong lahat mga kapatid.